Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Life is not all that but my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Magandang umaga po dito sa simpleng kapilya sa Ark of Noah. Napakaganda dahil napakasolim po palagi ang ating misa dito. Solim dahil makikita natin yung mga kapatid natin dito na taimtim ang kanilang pagnilay-nilay. Talagang walang kadisturbo-disturbo. Kung bibigyan ko man ng pamagat ang aking homilya, aking pagnilay-nilay ngayon, sa sinasabi talaga ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Hindi ko kayo nakikilala. Pag sabihin natin hindi ko kayo nakikilala, pag ito ang pamagat natin, hindi ko kayo nakikilala, para bagang stranger ka sa isang tao. Para bagang ngayon ka lang nakasalamuha ko, ngayon lang kita nakikita, that's why hindi kita nakikilala. Pumunta ka man, nandito ka man, ngunit hindi kita nakikilala. Ngunit ano bang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo doon sa sinasabi niyang hindi kayo nakikilala? Doon sa talinghagang binibigay niya sa ating Ebanghelyo ngayon. Na ang Ebanghelyo natin ay ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 25, verses 1 to 13. Hindi ko kayo nakikilala. Talaga bang hindi tayo nakikilala ng Panginoon? O ba kaya dahil hindi natin siya kinikilala, kahit pa inaalay niya na ang buhay niya, binibigay niya na ang buhay niya sa atin, ngunit dinidigma natin siya. Ngayon, sa pagkakataon na dumating ang panahon, na nakahanda na ang lahat-lahat, at sa bandang huli, pumunta ka dahil may pangailangan ka na. Di ba? Hindi yun ang Diyos ang hinakakilala sa iyo. Dahil unang-unang ang hinakakilala, ikaw. Ilang pagkakataon, ang buhay ko ay naalay na sa iyo, ngunit, again, ikaw ay tumatalikod sa akin. Hindi mo ako kinikilala. Mga kapatid, nais kong bibigyan ng pagpapahalaga dahil sa Ebanghelyo natin, no, isang kasalan, isang selebrasyon ang binibigyan ng pagpapahalaga sa ating Ebanghelyo na ang kaharian daw ng langit ay kagaya ng isang kasalan, no, na may inyayahan. At dito sa Ebanghelyo natin, may 10 dalaga na iniimbitahan. Iniimbitahan para saan? 'Di ba sa makasalan natin dito sa Pilipinas, dito sa Luzon for example, sa Mindanao o sa Visayas, ang tawag natin doon sa mga dalagang sasama doon sa ikakasal, anong tawag natin? Abay, di ba? Abay yun. Pag sabihin nating abay, yung mga ikakasal, pumipili sila ng mga kakilala nila, pinagkatiwalaan nila, kaibigan nila, o ba kaya yung mga magulang, may sinasabi yung mga magulang, anak, gawin niyo itong abay. Itong taong ito dahil close yan sa atin. Malapit yan sa atin. Kamag-anak yan natin. Di ba ganun ang mga sitwasyon, ano? Ngunit, bigyan natin ng pagpahalaga yung abay sa katagang Bisaya o Cebuano. Dahil ang abay din po sa salitang Cebuano, parang ikaw ay naglalakbay, gusto mo isang taong halika dito.
Samahan mo ako sa aking paglalakbay, maging abay ka. Ngunit, sa katagang Bisaya, ang abay ay, ang root word doon ay bay. Di ba, sinong mga Cebuano dito? Pag sabihin natin bay, ibig sabihin doon, kaibigan. Di ba, napakaganda yun, kaibigan. Na ikaw ay ininyahan ko, ikaw ay inimbitahan ko, dahil hindi ka iba sa akin. Kaibigan kita. Simula't sa Paul, kilala na kita at kilala mo na ako. Ngayon, isang pagkakataon, isang selebrasyon para sa atin, isang mahalagang araw ko ngayon, na ngayon, gusto kong maging bahagi ka sa aking selebrasyon, sa aking pagpapahalaga ng aking buhay, na isang bis na itong mangyayari sa buhay ko. Di ba napakaganda yon? Di ba? Dahil ikaw ay mahalaga sa akin, gusto kong maging kabahagi ka sa aking buhay. So, ibig sabihin, naglalakbay kayo, naglalakbay tayo, ngunit, inayahan kita na bing kalakbay ko dahil hindi ka iba sa akin. Ikaw ay aking kaibigan. At binibigyan ko ng importansya itong pakipagkaibigan natin. Mahalaga ka sa akin. Na sa aking selebrasyon, sa aking kasayahan ngayon, hindi ko gusto na ikaw ay hindi maging kabahagi. Ikaw ay kabahagi sa buhay ko. Hindi kaya ganito din po ang Diyos sa atin. Nasa araw-araw ding buhay, hindi tayo tinuturing ng Diyos na kaiba sa Kanya. Tinuturing tayo ng Diyos na mga kaibigan. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, hindi ko kayo ituturing na mga utusan, kundi ituturing ko kayong mga kaibigan. Dahil isang kaibigan ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kapakanan. Yun sana ang makikita natin sa pakipagrelasyon natin sa Diyos. Sabi nga ni Pope Benedict, ng ating pananampalataya ay isang tugon lamang sa Diyos na unang nagmamahal sa atin, nagpapahalaga sa atin. Ang tanong dito, kung mahal tayo ng Diyos, nandyan, inaalay niya na, isang hari nag-aalay sa kanyang anak, napakahalagang anak, napaka-precious. At yan hanggang sa taas ng krus na kabayubay para sa ating kapakanan, para mapalas niya, may papadaman niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Ngayon, tayo, anong tugon natin sa pagmamahal ng Diyos? Tinutugunan ba natin? Binibigyanan ba natin ng pagpapahalaga yung Panginoon? Yun nga, napili ko po ang isang awitin, Lift Up Your Hands to God. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He will show you the way. Nais kong bibigyan ng mga kapatid ang salitang invitasyon. Binibigyan ko na ito ng pagpalaga sa isa sa aking mga homilya, yung invitasyon. Naunawaan ba natin yung salitang invitasyon? Ang salitang invitasyon sa wikang Italiano, dahil sa wikang Italiano, ang vita ay buhay. Nabuhay ang salitang vita. So pag sabihin natin, invitasyon, parang yung in doon ay enter, to be wed, no? To be wed, this person. Makiisa ka. Makiisa ka saan? Sa pagdiriwang ng buhay. Pag ikaw ngayon ay niyayahan, huwag mong titingnan sa pagkain lamang. Iniimbitahan ako. Masarap itong pagkain ito. Kilalang kilala ko yung pamilya, mayaman yan. Ngayon, pupunta ako doon. Dahil, yun nga, masarap ang pagkain. May lechon dito. Dahil sa isipan natin yung pagkain lamang. At
Siguro, may mga ano pa tayo, pag tayo inibitahan, talagang pag alam natin na mayaman, na kilalang-kilala sa society na imbita sa atin, mabilis pa tayo sa kidlat, at may mga timsong pa tayo na timsong ni Sharon Cunita, yung inaawit ni Sharon Cunita, yung balutin mo ako, balutin mo ako, dahil pagkain lamang nasa isipan natin. At ang very challenging dito, kung ang isang nag-anyaya sa atin ay isang mahirap, inimbitahan ka, nakatanggap kayo ng imbitasyon, at sabi ng imbitasyon, magpunta po kayo sa aking kaarawan. Masayang-masaya po ako na ikaw ay iinimbitahan dahil mahalaga ka sa akin. Inimbitahan tayo na mahalaga tayo sa Kanya. Ngunit, pag sa isipan natin pagkain, mahirap yung nag-imbita sa atin, ay, walang lechon yan, hindi ako pupunta. Dahil agin sa isipan natin ay pagkain. Ano kaya kung nasa isipan natin ay isang pakipagrelasyon, sabihin natin, wow, napakaswerte ko naman, napakamapalad ko naman, kahit pa man walang-wala ako sa buhay, ngunit binibigyan ako ng pagpalaga, sige po, pupunta ako. Kahit man wala akong maialay, ang importante doon, nandyan ako dahil isang pakipagtipan, isang pakipagkapwa. Hindi kaya ito din po sa Diyos sa atin? No? Ang Diyos ay nagmamahal sa atin kahit sino ka man. Kahit makasalanan ka man, may kahinaan ka man, ilang bis ka man tumatalikod sa Kanya, hindi yan importante sa Diyos. Ang importante na tumugon tayo sa Kanyang imbitasyon sa pagkipagtipan. Di ba? Sa wikang Espanyol, di ba? Ang invitasyon ay ano doon sinasabi doon. Ginagamit natin sa ating sa mga Pilipino ito sa atin yung kumbidado, di ba? Kumbidado, yung kumbida. Celebration din. Yung kumbida doon, yung vida sa Espanyol ay life din. Cum sa Latin ay cum, to be wed again. So, ibig sabihin, pag kumbidado ka, inibitahan ka sa pakipag-isa sa selebrasyon ng buhay. Di ba ito yung Eucharistia natin na inaalay ng Diyos ang Kanyang buhay? Hindi tinitingnan natin tinapay at bino, ano yan? Ngunit isang selebrasyon ng buhay, ng pag-alay ng Panginoong Diyos ng Kanyang sarili, ay ito ay nagbibigay buhay ng tinapay at katawan. Tinapay at bino ay naging katawan at dugo ni Kristo. Nagsimbolo ito sa Kanyang pag-aalay ng Kanyang buhay para mabigyan tayo ng buhay. Ang kalamitan lang, hindi natin nakikilala, hindi natin alam kung anong imbitasyon. That's why, binabaliwala natin bato-bato sa langit, ang tamaan sana, huwag magalit, no? Na may makapatid tayo, hindi alam mo anong imbitasyon ng Diyos. Dahil hindi natin alam anong nangyayari. Kahit linggo, hindi na pinapabayaan natin. Binibigyan natin ng pagpapahalaga, hindi yung Eucharistia, ibang mga bagay ay pinapahalagahan natin. Dahil hindi man natin alam. Hindi man natin alam ang imbitasyon ng Diyos na makipagkapwa. Titingnan natin yung Ebanghelyo natin. Yung 5 dalaga na mga hangal. Ano kaya? Nakilala kaya nila ang Diyos? Siguro masasabi natin, kilala nila. Pinili itong mga dalagang ito na maging abay. Makaibigan ito sa ikakasal. Na makamapalad nila. Ngunit ang tugon nila ay, sandali muna. Parang passive lang ang kanilang pagtugon. No, parang bagang walang preparasyon, walang paghanda. Dahil kung naghanda sila, nagdadala sila, na may pag-iisip sila na anong pwedeng mangyayari. No, anong pwedeng mangyari bukas sa sunod ng mga araw. Hindi lang ngayon ang tinitingnan mo, susunod ako, okay na yan. Hindi po, mayroong paghahanda ang gagawin. Ang paghanda ang gagawin dito ay tinitingnan natin mahalaga ako sa taong iyan ikakasal. Paghandaan ko rin. Kung mahal na mahal ako, importante ako sa taong iyan, bigyan ko rin ng importansya yon sa aking paghanda sa aking sarili. Di ba napakaganda yun? Ngunit again, dahil hindi na naintindihan kung anong klaseng pagmamahal na mayroon sa nag-imbita sa kanila, anong klaseng imbitasyon na mayroon, dahil hindi nila na alam yun, kapag dating ng panahon, sinasarado yung pintuan.
At kumakatok sila, Panginoon, uy, buksan mo naman. Kami din po ay abay. Ngunit, paano ko kayo makilala? Na hindi nyo man na nga ako kinikilala. Sa huli na, kilalanin nyo ako. Ano yan? Inianyahan tayo sa paghahanda. Kagaya ng limang dalagang matatalino. Anong ginagawa ng dalagang matatalino? Alam na nila hindi man nila alam kung kailan darating, anong oras darating o araw darating. Dahil sa selebrasyon ng mga Hudyo sa kasalan ay isang linggo yan. Napaka-espesyal sa kanila yung kasalan. Sa kanilang kultura talagang hindi lang isang araw ang selebrasyon dahil isang beses lang ito mangyayari sa ikang kasal. Yung pagdiriwang ng kasalan. Binibigyan nila ng pagpapahalaga para bagang sa kanila, wow, napaka-importante namin. Bibigyan din namin ng pagpapahalaga yon. Ito yung paghanda namin. Hindi man namin alam kung kailan, anong oras, anong araw. At least may paghanda kami. Magdala kami ng extra na langis. Para sa ganon, hindi kami kakabahan. Para sa ganon, hindi kami maabala. Hindi kami makakaabala sa iba. Diba? Tingnan natin yung mga estudyante natin. Pag isang estudyante, mag-aaral lang sa examination a day before o a night before, ano mangyayari sa kanya? Ang dami niyang chapter na pag-aralan niya, ang dami mga pointers sa pag-aralan niya. Ngayon, isang araw lamang ang kanyang paghanda, ano nang mangyayari? Ma-absorb mo yung lahat? Hindi. Magkakram ka doon. Magkakaroon ka ng kaba. Ano kayang mangyayari? Ano kayang resulta dito sa examination kung wala akong paghanda? Ngunit, again, pag yun nga, ang problema pa doon, kung wala kang paghanda, mangungudigo ka, mag-cheating ka, dahil wala ka mang paghanda. Yun na, yung option mo. Ngunit isang estudyante, sa ating mga youth ngayon, sa ating mga kabataan, matagal pa ang examination, nandoon na yung paghanda araw-araw. Kung nagkakapaghanda na tayo araw-araw, kahit anong pwedeng mangyayari, may quizzes man o walang quizzes, may examination man o wala, komportable tayo, masayang-masaya tayo. At lalo na pag-examination na, dahil handang-handa na tayo, sabihin na, ang saya-saya ko na, alam ko na yan. Di ba nanan yung kasayahan? Ngunit pag hindi tayo handa, natatakot tayo, ano nang gagawin ko sa buhay? Hindi kaya, ganun din po sa atin, paghanda tayo palagi sa pagdating ng Panginoon sa araw-araw ng buhay. Nandoon yung kasayahan natin sa pagtanggap niya, wow, Panginoon. At sa salitang abay, kasabay tayo sa Panginoon palagi. Kaya nandang-handa tayo. Tinuturing tayo na espesyal ng Panginoon at tinuturing din po natin na espesyal isang opportunity para sa atin na kasama, binibigyan tayo ng pagpahalaga ng Panginoon. At again, sa isang awitin natin, lift up your hands to God. Let us lift up our hands to God. Hingiin natin sa Diyos ang kanyang mga biyaya para maging handa tayo sa araw-araw ng buhay. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy. Pagpalain naman tayo ng Panginoon. Amen.